Ganitong oras nga ako lumalabas tuwing Sunday, 5:40 AM at ayan, sara na natin yung gate. Ayan, tulog pa lahat ng amo ko dyan. Tapos, ayan, malapit lang dito ang aking boarding house, sa labasan lang o sa labas lang nitong village. Tapos, dumating ako dito sa boarding house na tulog pa sila at ayan nga, nagising na silang dalawa at birthday nga ni Michelle. Habang nag-aayos ako, inalok ako ng kape. At eto si Michelle, siya yung may birthday at pinababalik nga ako niya mamaya para sa celebration. At tapos na ako mag-ayos ng mga paninda ko at nandito na rin ako sa church namin at ayan, nagpapalit na rin ako ng sandals. Ito ang sandals na to ay galing sa Pinas, binili ko sa Shopee, kaya lang hindi ko siya gusto kasi ang taas. Tis, ganda nga lang muna ako ngayon kasi wala naman akong choice kundi gamitin yan. Ang ganda sana at gustong gusto ko talaga yan, kaya lang mali yung binigay sa akin na inch ng sandals. At eto na, pagkatapos namin mag-charge ni Richin ay eto, nagbe-breakfast kami dito, tapos mag-charge ulit kami ng 10:30 hanggang 11:30. At nandito na nga ako sa Central. Ayan, konti lang yung dala akong paninda kasi wala naman masyadong order, tapos hindi pa nakuha yung iba, kaya naman pupunta ako ng Wan Chai at meron nga akong lalakarin dito sa Wan Chai. Bali, mag-isa lang ako ngayon. Alam ko naman na sasamahan ako dito ni Sis IG sa lakad kong to, pero nagdesisyon na nga lang ako na mag-isa na lang ako pumunta rito kasi malayo, tapos marami pa akong bitbit. Pagkalabas ko dito sa Wan Chai exit A2 ay dinaradiretso ko lang to at hinahanap ko nga yung Jollibee at dun nga kami makikita ng kausap ko. At kung ano man nga tong nilalakad ko dito sa sa Wan Chai ay syempre sa akin na lang yon. Ayan, maghahanap kasi ako ng jowang lima. At nandito na nga ako sa opisina nitong kausap ko. Bali, Chinese yan, tapos dalawang Pinay. Ayan, sila nga yung mag-a-assist sa akin dito. At kahit pagod na pagod ako sa malayong lakarin galing sa exit A2 ay okay naman kasi inassist naman ako ng dalawang Pinay na to at shout out sa inyo. At ito na nga, pauwi na nga ako. Bali, hindi na nga ako nag-MTR, nag-bus na lang ako kasi medyo mura lang sa bus, tapos hindi na ako mahihirapan maglakad-lakad pa. Kung sa MTR kasi, nandun na ako sa MTR kanina, ay hindi na ako nag-MTR kasi mas marami pa ang lakarin ko, tapos mag-interchange pa ako. Sasakay pa ulit ako ng light rail. Andin muna nga ako dito sa Philippine Shop at tinapon ko na yung maletang dala-dala ko kasi nasira na. Tapos ayan, buti na lang may extra akong dala-dala. Tapos nandito na ako sa boarding house as usual. Diba, in-invite ako kanina. Syempre, hindi natin yan hindian. Pagkain yan. At pagka-chat ko nga kay Ate Laibet, yung landlady namin dito, pagtanong ko sa kanya kung meron pang pagkain, ay marami pa nga daw pagkain. Tapos hindi naman kumakain yung iba kasi nagiinom na sila. Hindi na rin ako nakijoin sa kanila sa pag-iinom kasi nakainom na nga sila. Tapos ayan, kakadating ko lang, kaya nagpahinga na lang ako dito sa loob. At nagkakantuhan kami ni Ate Laibet. At kompleto rin nga kami dito sa boarding house. Ako lang yung pinakahuling dumating. At yun nga lang ang kagandahan dito sa boarding house, na kahit hindi ako palaging tumatambay dito at lagi nga ako nasa labas or nasa galaan, ay pagdadating ko dito ay naasikat talaga ako at binibigyan ako ng kung ano-ano ng mga ka-boardmate ko. At yun na nga, yung mga ka-boardmate ko, nagkakasiyahan na sila dyan sa sala, tapos ako naman ay nakahiga habang nagpapahinga. Panay alok nga din ni Michelle or yung may birthday sa akin na tumayo na daw ako at ako lang nga yung nakahiga dito. Kaya lang sobrang pagod ko talaga at gusto kong magpahinga. Kaya lang hindi ka rin naman makakatulog dito kasi nagbibideo okay sila. At nakipagkwentuhan na nga lang ako kay Ate Laibet. Habang nakahiga nga ako ay inabutan ako ng isang slice na cake at ayan yung nagbigay sa akin. At siya nga rin yung punong abala sa paghahanda dito. Ayan yung ka-boardmate namin na bago.